Hello guys! This is Nick! And Sugar! So welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Seatbelt Lalabs, wala kang seatbelt. Okay, pa-seatbelt lang natin sila Lalabs dahil bawal yan, no? We always follow the rules and regulation here in the Philippines, okay? So ano ba ang tema ng ating vlog ngayon, Lalabs? Yan na yung Lalabs natin, ha? Makikita nyo dyan, baka yung mga nagko-comment dyan sa Facebook natin na dapat tayo masunod mga lalaki. Okay? Kaso hindi, nandito si Lalabs eh. Okay, so for today's video, mag-identify tayo or mag-list down tayo sa mga viewers natin ng mga nagustuhan natin sa Nissan Hi-Roof. Okay. Nissan Hi-Roof NV350. So we emphasize the Hi-Roof daw. Tsaka for the first time, makikita nyo kami, di ba? Tsaka makikita nyo si Lalabs. Okay. Ako, lagi tayong voice over. So, makikita nyo na kami kung paano kami, kung sino-sino ba talaga kami, no? So, ayun. So, unahin muna natin, ako, no, palitan na lang kami kung ano yung mga nagustuhan namin dito sa Nissan NV350 Hi-Roof 2026 model na color white, okay? So, una ako, nagustuhan ko personally, unang-una, malakas talaga ang aircon ng Nissan. Okay? Sobrang lakas niya. Lamig niya. Noong una, hindi namin siya ma-appreciate kasi summer namin siya kinuha. So, dahil doon, nagpapawis pa yung singit ni Lalabs. Tsaka ako, okay? Pero, later on, parang nakuha na ng sasakyan yung ano niya, yung temperatura niya talaga. So, medyo lumalamig na siya. Kahit na number 1 lang, basta mataas yung temperature niya talaga, sobrang lamig. Even doon sa likod, ramdam yung lamig niya talaga, no? So, yun yung nagustuhan ko una sa Nissan Navara, Nissan NV350. Sa Lalabs, anong nagustuhan mo dito? Since I mentioned na high roof siya, yun talaga yung pinaka-favorite part ko dito sa van na to. Kasi at an affordable price, yun, naka-high roof ka na. So, as a 5-foot girly, diba? Hindi ko na kailangan yumuko. Yung mga kids, they can freely go around. Pwede sila magtaguan dito sa van na to dahil malawak nga. Very spacious. Aside from high roof siya, spacious siya. So, yun. Yun yung sa'yo. So, next naman, sa akin, nagustuhan ko dito ay yung ito, maluwag yung cabin niya kahit papano. At saka, dahil nga, sakto lang kasi siya guys, no? Sakto lang talaga siya. Kasi yung Nissan Premium at saka yung Deluxe, meron kayong makikita doon na parang 1 inch na extra doon. Okay? Parang yun yung pinakadaanan ng mga passenger niya sa likod, no? Parang extra siya. Dito kasi hindi. Ang daanan dito ng sasakyan ng mga passenger ay yung folded na upuan. Okay? Yung mga mini folded, no? So baka yun yung isa sa mga ayaw ni Sugar, pero mamaya lang sabihin yun, okay? So yun yung yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Sakto lang siya, no, para sa buong pamilya. Hindi ako nahihirapan isingit-singit dito sa mga makikipot na daan ng Metro Manila or the whole Philippines. Kasi sa Bulacan, hindi na naman Metro Manila, kahit sa Bulacan, anak ko, grabe, napakasikip ng daan. Okay, so parang sa Pampanga lang medyo maluwag. So yun yung mga isa sa mga nagustuhan ko. Sakto lang yung size niya. Okay, hindi siya ganon kalapad, no? Pero mahaba pala siya, guys, yun. Kasi nabangga ko pala ito nung una namin labas. 2 times ko siya nabangga. Okay, naka-atras ako kasi wala kaming dashcam. So ngayon magpapakabit kami ng dashcam para maiwasan yun. Yun yung sa akin. Tama yung sukat ng sasakyan para sa makikipot na daan ng Pilipinas. Sa Lalabs, ano yung pangalawang gusto? Okay, third naman is, na-mention mo na yung upuan. Guys, ang ganda ng upuan niya. Naka-leather seat na siya at meron siyang headrest. Yun. So, ang ganda talaga. Kung makikita niyo siya in person or sa mga dealerships, if mahawakan niyo yung leather niya, it's the type na high quality talaga siya. So, yun yung one of the things na kaya ko din talaga siya kinonsider kasi nga, pinush. Hindi siya chipipay, no? Yeah, hindi siya yung term na chipipay. Yung term na chipipay, yan. So, aside from that, nare-recline din siya. So, kung gusto nyo makatulog ng maayos, so pwede mo siyang ma-recline pa front and to the back. Yun. So, pero, yung downside lang nun, mention ko na ba yung downside?
Yung Or sa, i-cut mo na lang. mamaya na yung sa disadvantage niya or mga hindi natin nagustuhan. Oh, yun. No? I-cut mo na lang So, siguro. isa pa sa nagustuhan ko, ako, ang nagustuhan ko sa kanya guys ay matipid. Matipid ang Nissan. No? Matipid ang van na ito. No, yung high roof na ito. Matipid siya. Hindi siya ganoon kalakas kumonsumo ng diesel. No? Malakas ang makina. Hindi ka bibitinin sa ahon, hindi ka bibitinin sa takbo. Kasi hindi naman ako ganun ka bilis din magpatakbo guys. No? Sakto lang tayo magpatakbo. Ayoko na sobrang bilis kasi binavalue ko rin naman yung buhay ko at saka value ng mga passenger. No? So yun, hindi ako nabibitin doon sa pag-ahon tsaka sa pagkarangkada dito sa sasakyan. Kaya yun yung nagustuhan ko. Tamang-tama yung makina niya. Matipid siya pero maganda yung makina. The best talaga. Ang problema lang siguro nung una namin gamit ito, siguro fault ng driver. Fault ng driver. Kasi talagang tumirik tayo doon sa taas, di ba? Namatayan kami doon sa taas ng paahon sa Tanay kasi nga hindi ko pa masyadong gamay itong sasakyan na ito. Kaya medyo nahirapan kaming umahon noon. Pero eventually nung nagamay na natin, okay pala talaga ang Nissan. Una akala ko nasira ako eh. Or sabi ko parang sira naman to sasakyan na to. Yun pala manuals, driver's fault, parang gano'n, na yun yung problema niya. So yun yung nagustuhan ko, maganda yung makina, matipid yung makina. So ano pa yung pangatlo na gusto mo, Lalabs? Another thing na nagustuhan ko din dito sa van na to, and very specific to guys kasi nag-viewing din kami ng other vans sa ibang dealerships, ibang other brands. Ito, very specific. Hinanap namin talaga yung fog light. Yeah. Kasi, parang ito lang, no, at this price point na almost 1.6 million. Yung mga ibang van na nakita namin, wala kasi silang fog light. And ito specifically, meron. And very important din kasi yung fog light, especially kapag mga hindi stable yung visibility, ganyan, ma-fog. So, especially pag nasa Tagaytay ka, ganyan, or Baguio, pag umuulan, yan, may fog. So, yon, para for the safety na rin of natin and also yung mga makakasalubong natin. So, very important yun, yung fog light natin. Yun. Importante yun guys ha, tandaan nyo yun ha. Sabi ni Commander, importante yun, yung fog light. So, isa pa, Lalabs naman nagustuhan ko, naalala ko lang, no? So, bago tayo pupunta dun sa mga ayaw ni Lalabs at ayaw ko rin. So, isa sa mga nagustuhan ko guys, ang Nissan. Shoutout sa iyo Nissan Commonwealth, no, kay Ma'am Jam. No, maganda kasi yung offer niya sa amin. May discount kahit papaano. Tapos kapag mataas yung binigay mong DP, ay medyo mababa yung monthly niya. Unlike dun sa ibang brand, hindi ko na sabihin ko anong brand yan kasi baka magkaroon din kami ng sponsorship sa kanila or bigla tayo bigyan ng discount, no? Pero itong Nissan talaga ay kaya nga shout out sa inyo ay nag-down kami ng almost 600, no? Yun lang sa amin to. Kaya mura, medyo mura para sa amin yung down. 600,000 pesos, tapos ang monthly na lang namin ay almost 20k na lang. So medyo mababa siya. Pero meron pa silang mga offer din sa Nissan na mababa ang monthly. So at fair naman din mababa yung down payment pero fair din yung monthly amortization niya. Okay? Good siya, hindi siya masyadong kumbaga sobrang demand kasi, no? Kasi yung ibang brand, ayaw ko na sabihin pero alam niyo naman siguro kung ano yung brand na yon na ganito yung amount niya, yung 1.5 something, pero pag kinumpute mo in installment, ang laki ng interest. Dito, wala masyadong malaking interest. Dito lang ako may interest. Wala na sa iba. Okay? Wala tayong interest sa ibang tao. So, ganun lang. Yun yung pinagandahan. Ayun ang gusto ko sa Nissan. Okay? Baka kasi sa susunod, magkaroon ng sponsorship at Nissan, bibigyan kami ng big discount dahil nakita na natin video na ito. Kaya shoutout sa inyo. We are aiming doon sa Nissan Terra. Nissan Terra sa first SUV namin. At sana, manifesting na mangyari yun kung sakali. So, dito na tayo sa segment na mga na ayaw ko, mga hindi ko nagustuhan sa NV350 High Roof 2016 color white, no? Tsaka si Sugar din. So, una,
Ang ayaw ko dito guys ay ang tigas ng manibela, ng tigas ng clutch or itong cambio. Ang tigas niya guys, akala mo hinawakan ng babae na sobrang tigas. So ang hirap niyang ikot-ikot, ang hirap niyang galawin. Okay, so yung iba kasi napag-drive na ako ng ibang van tulad ng commuter, yan, shoutout sa'yo, yung commuter pero matigas din no? Yung Starex, yan, yun na lang, Starex, kasi medyo tumagal ako sa Starex. Maluwag, ano talaga siya, malambot yung Starex, no? Malambot yung Starex, pwede mong, mabilis siyang i-cambio. Dito kasi ang hirap niyang i-cambio. Ewan ko kung hinahawakan pa palagi ni Sugar ito every morning, kung bakit siya tumitigas, pero nahirapan akong i-cambio siya, okay? So, yun yung ayaw ko sa Nissan NV350. Okay, second thing na ayoko sa van na to, even though medyo contradicting na sinabi kong high roof siya, ang downside kasi is, hindi namin siya mapasok sa underground parking mall, guys. Ayan. So, especially sa Gateway and SM North. So, ang layo-layo ng binyahe namin to just know na hindi pala kasya, hindi siya abot sa vertical clearance ng mall parking. So, kung magpa-park man kayo at kung meron man kayong high roof van, make sure nyo na lang din na meron open space Doon sa parking. pupuntahan nyo. Oo, doon sa pupuntahan nyo. Para hindi sayang. Para di sayang at para sure na makaka-park din kayo ng maayos. Especially nung time na yun, lalabs, no, parang ano na yun rush hour. Rush hour. So, traffic na kamit lahat. Kakain lang kami guys. Kakain lang kami. Kakain lang kami sa Tongyang. Shoutout sa'yo, Tommy. Shoutout sa'yo Tongyang. Pinahirapan mo kami that day. So, ang ending, hindi na kami nakakain. So, yun. So, yun yung ayaw ni Sugar. So, ako, isa pa, last. Ang isa sa ayaw ko dito, guys, ay yung upuan. Although, maganda yung upuan niya, guys, no? Lalo yung dalawa, yung mga maganda. Ipapakita ko na lang dito sa inyo yung ayaw, kung bakit ayaw ko. Yung folded siya na upuan, tapos walang headrest. Yung sasabi ko sa inyo na pag finold mo siya, yun yung pinaka nagiging daanan ng mga passenger. Okay? So, yun nga lang, maganda siya dahil saktong-sakto yung sasakyan, hindi ka mahihirapan na isingit-singit. Pero yun nga, ang magsasuffer doon, walang daanan yung passenger. So kailangan i-fold yung upuan na yon, yung maliit na upuan na yon, tapos walang headrest, mahihirapan sila sa long drive, no, lalo kung malayo yung pabiyahin nyo. So mangangawit sila, no. So yun yung isa sa mga ayaw ko dito. Pero you can have it all kasi talaga. Laging merong magsasuffer doon. Diba? So, yun yung isa sa ayaw ko, yung upuan na yun. Okay? Yung maliit lang, ipapakita ko dito, ipinakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo dito yung ayaw ko na upuan na yun. Ayaw din ni Sugar. Especially si Sugar, gustong palitan agad yun. Kaso wala tayong budget, no? Titipid muna tayo. And for practicality, ay syempre, gamitin muna natin para hindi naman sayang. Diba? Especially kung ang ano lang naman, mga short drives lang ng kung short 1 drives, okay to 2 siya. hours. So ano ba naman yung hindi ka naman matutulog ng matagal. So kaya pa naman. Yeah. Oh, pero kung medyo malayo na, hindi siya advisable talaga. Tulad nung papunta kayong Baguio 4 hours yung biyahe, kawawa siya talaga. No? Sila pala kasi tatlong upuan yun na folded. No? So, ito pa. Ano pa ang isa sa mga hindi mo nagustuhan dito? Kasi pangalawa na yan eh. Ano pa sa ilalim? Another thing na hindi ko masyadong nagustuhan sa van na to, guys, is medyo matagtag siya. So matigas kasi yung kanyang suspension. So especially for us na pumupunta and umuwi din back and forth from Manila to Bulacan. So Bulacan, Lubacan. So ang daming lubak, no? Ang daming lubak, ang dami ding humps. So shoutout sa iyo, Bulacan. Shoutout. Government na Bulacan. Sana may improvement na kayo. So, ayan, medyo, yun lang naman, matagtag siya. Especially kapag, yun, onti lang yung sakay ninyo. So, pero kapag medyo marami naman, no, na divided naman yung weight, okay naman siya, pero nakatry na rin kasi kami nung ibang van. Hindi naman din ganun yung experience. So, medyo matagtag lang din talaga. Lalo pag long drive, may hilo kayo, sobra. Ewan ko sa driver fault yun.
O sa sasakyan talaga eh. Pero feeling ko sa sasakyan yun, hindi sa driver yun. So yun yung mga hindi mo nagustuhan lalaw. So ako last na to, hindi ko nagustuhan. So last na kami, baka sabi nyo, sinisiraan namin yung Nissan na kaya nga inuna namin yung mga nagustuhan namin. Okay? Kasi honest review ito, walang liar dito. Liars go to hell. Okay? So ang isa sa mga hindi ko nagustuhan dito, sa price point niya 1.5 million or 1.6 no, mga ganon, ay yung Umikot umikot ka. kami. Okay, kaka-vlog. Bumalik kami sa dati naming pwesto. Hindi kami nakapunta doon sa pupuntahan namin. Okay, umikot kami, na-circle kasi kami. Ay yung infotainment niya, guys. Medyo outdated na yung infotainment niya kasi para lang, papakita ko sa inyo, guys, yung infotainment nito na parang basic na basic, wala man lang Apple CarPlay, Android, ganyan. Kailangan pa namin bumili ng cord para makapag Spotify lang, no? Tapos para lang habang tumatakbo ka, nakapag music ka, wala siya. Although pwede naman siyang bumili aftermarket, pero sayang kasi, di ba, na papagalaw mo, mabo-void yung, ewan ko kung mabo-void yung warranty niya sa electrical. Maganda sana kung built-in na siya para hindi na masyadong iisipin pa ng buyer, di ba, nung sasakyan. So, yun yung ayaw ko, yung hindi ko nagustuhan dito, infotainment. Sayang eh, di naman kami masyadong makapag-radyo, di ba? Yun lang naman ang function itong infotainment niya dito, parang more on radio lang siya. Hindi namin masyadong magamit. Kaya nag-Spotify kami, bumibili kami ng cord. Okay? So yun lang yung hindi ko nagustuhan dito sa Nissan Navara. Nissan NV350. Naku, lagot ka. Bakit ka ba? Okay, last na guys, no, pasingit na lang. So, apart from those na nasabi namin ng mga disadvantage or mga hindi namin nagustuhan about this van is, ang pinaka-importante lang naman dyan is, syempre, kailangan safe kayo, no? So, although yun nga na-mention namin na ang dami nga namin, hindi naman madami, pero there are several things na hindi namin masyadong nagustuhan on this van. So basta importante yung driver, maayos mag-drive, yan, 'di ba? At so yun, siguro ang last na lang na pinaka hindi ko nagustuhan yung driver. Yung driver. Papalitan na driver. Pero kasi guys, manual kasi to. So si Lalabs, sanay siya talaga sa automatic. So, yun yung parang naging problem namin nung... Parang nagmamanual ako kaso syempre masanay tayo sa matic. Oo. And very long time na yun, parang mga years ago. So, medyo kinapaka pa niya pa ulit paano mag-manual. Kaya tayo nabangga. Kaya kami nabangga twice, consecutive, right after 2 days. After 2 days sa releasing na sasakyan. May tama agad. Kasi nakalimutan niya mag-handbrake. hindi niya na tansya yung likod niya nung nag-reverse siya. So, yung mga ganong bagay nasa driver's fault na talaga na yun, no? Hindi na sa van. So, malaking factor na maghanap kayo ng driver. So, wag si Lalabs ang kunin nyo. Hindi, joke na. Kasi sa kanya lang ako, okay? Huwag niya akong kunin dahil I am taken. Okay? So, yun lang naman. O, ikaw na ba extra? Yun yung mga nagustuhan at hindi namin nagustuhan dito sa sasakyan na ito. Pero overall, guys, nasa inyo pa rin ang last say. Pwede nyo mag-reference ito, no, as owner ng Nissan NV350 High Roof 2026 installment. No? So, pwede nyo maging reference ng guide na to. So, kung meron pa kayong mga suggestion, comments sa sasakyan na ito or sa mga ibang mga sasakyan, pwede nyo i-comment doon sa ating comment section sa baba para kahit pa paano ay maging aware din kami, maging aware din yung mga subscribers natin, no, sa mga ibang mga sasakyan. At kung nagustuhan mo pala itong video na ito, please consider like and subscribe sa ating channel. At kung gusto niyo talaga itong video na ito, guys, ay mag-comment kayo dahil susundan pa natin. Kung gusto niyo ng part 2, itong honest review sa NV350 Nissan High Roof. Okay, so yun lang. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Ganun lang, siguro